Hello mga mare! This is Mommy Jelay with another mini vlog. And for today's vlog mga mare, ito na nga ang matagal naming hinihintay. Babiyahe na nga kami papuntang Ninoy Aquino International Airport mga mare sa May Manila. Kaya naman eto, naghahanda na nga kami. February 11 nga ito mga mare, around 6 p.m. at paalis na nga kami ng bahay dahil yung flight nga namin is alas 12 ng madaling araw ng February 12 na. So yung 2 hours is allotment namin sa biyahe namin papuntang Naiya mga mare, at yung 4 na oras oras na namin para sa airport para may extra time din kami in case na magka-aberya, pero wag naman sana. Magpo-point to point na nga lang sana kami mga mare, pero baka hindi nga maging komportable etong si Aizen, kaya naman eto, magpapahatid na lang kami sa may kumpare namin. At habang nagbabiyahe nga kami pa Manila mga mare, eto, nag-fill out na nga ako ng e-travel form naming tatlo dahil marami-rami nga ring mga ilalagay ditong information. Nakatulog na nga rin pala sa biyahe etong si Aizen mga mare, at medyo na-traffic nga kami, kaya naman dumaan na lang muna kami ng Skyway para mas mapabilis ang biyahe. Lagpas alas 9 na nga nang makarating kami sa may Naiya Terminal 3 mga mare, at 3 oras nga yung inabot ng biyahe namin mag-umpisang Pampanga hanggang dito. Sunday kasi ito ang mga mare, at napakaraming ang sasakyan sa NLEX na tila ba pabalik ng Manila. Buti na lang mga mare, hindi na nga tumagal ng mas matagal pa sa 3 oras yung naging biyahe namin, kung hindi kukulangin yung oras namin dito sa may airport. Kapag kasi ganyan mga mare, medyo kabado 20 na ako, baka kasi magkaroon ng aberya at hindi nga sumakto yung oras namin. Buti na nga lang mga mare, napaka-behave nitong si Aizen, at meron nga kaming dalang stroller para sa kanya para hindi naman siya mahirapan at maging komportable siya. Bali ako nga yung nakatoka kay Aizen, tapos si daddy naman yung nakatoka dun sa mga maleta namin. At alam niyo naman na hindi pwedeng mawala itong blue ni Aizen mga mare. Itong blue niya nakarating na nga ng Japan, ngayon makakarating pa ng Bangkok, Thailand. Pagpasok nga namin, tinignan na namin yung flight namin mga mare, and sakto open na nga for check-in. Alas 9 na ng gabi to mga mare, at wala nga masyadong tao, kaya naman naging mabilis lang yung pag-check-in namin dito. Nakapag-online check-in na din naman ako mga mare, so magbabag drop na lang kami dito, tapos lalagyan na lang ng tag yung stroller ni Aizen. Next stop naman mga mare, sa may immigration na kami. Alam nyo ba mga mare, kapag nandito kami hindi nga ako masyadong kinakabahan. Kasi mga mare, kapag may kasama kayong bata at family kayo nagta-travel, wala silang masyadong tanong-tanong. Nakalagpas na kami ng immigration. Ano lang yung tinanong sa amin? Ako lang pala yung tinanong nila ako kung kailan tayo uuwi. Tapos wala na, yun lang, okay na. See you Bangkok, Thailand! O, diba? As in, yun lang yung tinanong nila mga mare. Madali lang talaga at maluwag sila kapag family kayo nagtatravel. Alala ko nga nung nag-Japan kami last September mga mare, wala man silang tinanong sa amin. As in, picture lang, tapos pwede nang pumasok. Ganun lang kadali. And after immigration mga mare, nagpasya na nga muna kaming kumain dito dahil mahaba-haba pa nga yung oras na aantayin namin. Wala pa kasing 30 minutes mga mare, papunta na nga kami ng boarding after gate. Namin kumain ng dinner mga mare, nagyaya nga si daddy dito naman sa may Starbucks dahil mahaba-haba pa talaga yung aantayin naming oras. Nasa 1.5 hour pa ng mga oras na yan. Si daddy na nga lang yung pumasok dito mga mare. Grabe, na deja vu ako. Paano ba naman kasi naalala ko, ito yung pwesto na pinag-antayan namin ni daddy sa unang international travel naming dalawa. Yung first international travel namin mga mare sa may Sydney, Australia, at dito nga kami sa mismong Starbucks na yun nag-antay ni daddy. Wala lang mga mare, na i-chika ko lang noon kasi kaming dalawang daddy nagta-travel, ngayon kasama na si Aizen. Anyway, dahil meron pa kami mahigit 1 oras mga mare, pinaglaro ko na nga muna si Aizen dito sa may airport play area. Kailangan lang nila yung boarding pass yung dalawa dito mga mare, tapos kailangan meron ding socks para makapaglaro yung bata. 2 years old pa lang din si Aizen mga mare, kaya naman required na may kasama siya at mag-a-assist sa kanya at magbabantay sa loob. Kapag talaga magta-travel kayo with a toddler mga mare, kailangan nyo talaga silang pagurin para pagdating sa mismong eroplano, matutulog na nga sila at hindi na sila mag-iingay. At yun nga yung ginawa namin kay Aizen mga mare. Kaso hindi pa nga kami tumagal ng 30 minutes dito mga mare, nagyaya na nga si Aizen, ayun pala nasusuka na. Etong si Aizen kasi mga mare, kapag nasa playground kaming ganito, kapag sobra yung pagod niya, hindi talaga niya maiwasan ng masuka. Hindi ko alam kung si Aizen lang o pati din yung mga anak niya. Si Aizen nga lang yung naglalaro dito mga mare, at wala pang mga ibang bata, tapos mga ilang minuto pa dumagdagdag na nga yung mga bata naglalaro dito. Maya-maya lang din mga mare, nag-announce na nga sila na boarding na nga yung flight namin. Ito nga palang stroller mga mare, lalagyan lang nila ng ganitong sticker at pwede na nga ipasok. Pag pala nagta-travel at may kasama kayong toddler, i-check nyo nga kung ano yung allowed na stroller sa mismong airline. In our case mga mare, puro Cebu Pacific yung mga flights
flights namin kaya naman alam ko na wala silang restriction pagdating dito sa mga stroller ng mga bata. Hindi kailangan cabin size yung mga stroller mga mare kasi iiwan lang yon dun sa gate bago kayo pumasok ng eroplano. Yung inavail nga rin pala namin mga mare meron kasamang meal kaya naman eto sinerve na din nila pero medyo busog pa nga kami dyan dahil kumain nga kami kanina. Nakatulog nga rin pala halos sa buong biyahe si Aizen mga mare at paggising niya nandito na nga kami sa may Bangkok, Thailand. And grabe yung pila papasok mga mare sa immigration. Buti na lang may kasama kaming bata kaya naman priority kami at kami nga rin yung nauna dito sa may baggage claim. Tingnan nyo naman mga mare at kami pa nga lang yung nandito na nagki-claim ng baggage. So naging smooth lang talaga yung pagpasok namin at wala talagang tanong-tanong sa immigration din ng Bangkok. Pagkatapos nga nun mga mare, kinlaim ko lang yung SIM card na nabook ko na via Klook. Nasa 4th floor nga pala ito mga mare. Sila na rin magtatanggal at maglalagay ng SIM at ready to use na to. May internet na. From airport mga mare, nagbook na nga lang kami via Bolt at nasa 113 lang yung binayad namin dito. Papunta nga dun sa first accommodation namin. Bali nakarating kami ng Bangkok, Thailand mga mare. Nasa 3 AM na ng madaling araw. So kailangan pa nga namin magbook ng isang araw para meron kaming tuluyan at matulugan. Nagbook lang ako ng one night na malapit dito sa may airport mga mare na tumatanggap ng late check-in. And for 900 plus lang for one night mga mare. Grabe na nga itong room. Sobrang lawak. May sariling CR tapos napakalinis pa. Tutulugan lang kasi namin to mga mare. Kesa naman sa maghintay kami ng pagkatagal-tagal. Hindi kasi tumatanggap ng early check-in yung hotel na nabook namin. So this is home for the night. And abangan nyo yung mga susunod na vlogs namin. Yan lang muna. Bye!